Start Talking nagbabalik. Jeff Buddy, dito pa rin tayo sa Milano Hood, Agosto ng taon ng 2025, Milan, Italy. Kasama pa rin nating kapatid na si Josh. Kapatid, baka may gusto kang i-shoutout bago tayo mag-umpisa sa pangalawang parte ng podcast na to. So, shoutout ko lang yung mga kapatid natin sa Pilipinas, mga dancer natin, lalo na yung mga dancer ko sa TV, Don't Tell Mama, DTM, saka mga kapatid natin dyan na Street Boys, yung kapatid ko, Mark Andres, na best friend ko sa nakapatid ng Street Boys. Hello. Tsaka sa mga dancer ko sa Laguna, Alabang, San Pedro, yan, tsaka sa Bloomington, tsaka sa Bigan, dami. Salamat Sige, po. Salamat, madami tayong oras ba? Salamat. Pamilya mo? Sa mama at papa ko, ingat kayo sa Pilipinas, mapa. Sa mga kapatid ko dito, tuloy ang buhay. Yun lang. Si Commander. Yun lang. Ay, ang asawa ko. Siyempre, di ba? Number one, suporta. Lahat. No, siyempre, bigayan ng hilig. Ibigayan ng suporta. Lalo sa mga anak ko na nagbibigay inspirasyon sa akin. Kasi ako naniniwala ako sa mga anak ko na yung kaya ako nandito ngayon na yung pawis ko, kayo yung dahilan sa mga trabaho ko. Yun. Mismo. Shoutout syempre sa mga tropa dito na mga dami natin. Di ba? Pero mga solid. Mga solid lahat. Talagang kaya masarap din magkwento dito. Gusto ko yung kwento na ng Milano eh. Dami niyan. Yun nga. Ilalabas ko lahat. Kinabahan yata yung isa dito. Hindi. Kapatid dito, yun nga, pagkakasabi sa'yo na kailangan mo nang mag-abroad. Anong naging reaction mo? Ayoko. Kasi ayokong iwanan yung pagsasayaw sa TV noon. Tapos, dumating sa point na ayoko talagang sumama sa kanila eh. Hindi ka naman kinalagkad, parang gano'n. Walang gano'n. 2 beses nila ako pinapunta dito. Yung isa, dasal ako ng dasal. Ewan ko bakit ko ginagamit yun na hindi naman dapat tama. Kasi gano'n yun, pag naniniwala ka. Bawal tayong bumanggit sa pangalan ng Panginoon pag ano. Siyempre, wala pa tayong aral nun. Kumbaga, nagdadasal ako, sana hindi ako mapunta kasi mas gusto ko yung buhay dito. Pero, inililigtas na nga ako sa ganong buhay, sa trouble. Kasi hindi naman porkit nagsasayaw ako. Kasi ako hindi ako pala away. Lapitin ako. Lapitin. Kasi hindi naman porkit kasi leader ka. Gusto mo naman lagi ng ganon. Hindi. Ako iba ako. Siyempre may ibang tao na hindi ka nakakausap. Tulad yan, pag nakausap na ako, grabe pala makipagkwentuhan yun. Ang sarap ka kwento. Ganon. Kasi pag hindi mo ako nakita, siyempre dancer ako. Tulad ko ngayon. Di ba? Tulad niyan, pag nakita ko, ano ba yan? Parang sasayaw, hindi naman, interview lang, gano'n, di ba? Kumbaga, nasa forma, tulad ng mga rapper, di ba? Pakikita mo, pag nakausap mo naman, di ba? May kilala nga ako dito yung may-ari ng bahay, Diyos ko po, pag nakita mo, pero sobrang bait nun. Oo. Grabe. Kuya Nudge. Shout out kay Boss Nudge. Yan. Mga ganyan na idol dapat talaga yan. Idol, pero mas idol kita. Yan na Idol ka din yan eh. Idol ka din ni Boss. Kasi Kuya Nudge talaga noon, basta pag kwentong Milano na, noon nandito na, isa yan. Kasama kong nagulat ako, biglang lapit sa akin. Yun, kakagulat talaga. Yung nakausap ko siya, kasi parang pag nakikita ko noon, parang ang tapang nito, gano'n. Parang makikita mong, parang troublemaker to, gano'n. Pero nung nakausap ko, grabe. Tuloy mo lang yan, kapatid. Nandito tayo, suportahan lang, gano'n. Ganyan kasi makipag-usap ang isang Kuya Nudge. Totoo yan. Mismo, kumpirmado. Galing. Kumpirmado. Saka hindi siya nang iiwan. Ang gusto ko dyan, inaangat niya lahat. Yan yung gusto ko kay Kuya Nudge. Iniwan ako minsan dito. Nalasing kasi ako. Natulog ako. Iniwan ako dito. Nagpupunta siyang inuman. Iniwan ako dito. Hindi ako ginising. Lasing kasi ako. Yun lang yung mga time na mang-iwan kasi, di ba? Lasing ka eh. Hindi, joke lang. Game. Ano yun, nung nasa aeroplano ka na, ano yung nasa isip mo? Medyo masama ang loob ko kasi lahat ng gamit ko noon, pinamigay ko. Kasi alam ko hindi na ako babalik. Dahil yung sabi lang ng mama ko na, anak, pag hindi ka pumunta dito, mapapatay ka dyan. Binitawan na ako ng ganon. Kasi kuya ko, yun nga, di ba binaril kuya ko sa harapan ko. Dapat ako ang unang tinarget noon eh. Kaso, palibasa nga, active, hindi nadali. Tinutukan kasi ako sa medyo malikot ako, ganon. Tapos, kuya ko, binalingan. Tapos, yung tatlo nakasama ng kuya kong kainuman sa tapat ng bahay namin.
mga barkada ko din, nadali, labas ang bituka. First time kong, totoo yun kapatid. Lumabas ang bituka, yung kuya ko may tama ng, hindi kasi baril ang gamit eh. Siya, sumpak. Pang gangster kasi. Pam, di kalat, spread ang ano eh, ang putok eh. Tapos siyempre, ako nagsisisi ako, tapos lapit yung mga kaibigan, tropa, ng mga, hindi ko nababanggitin kasi ayoko nang mag-promote ng mga ganyan. Yun, tropa, kagang, ka-fraternity, sabing ganun sa akin. Ano, anak ng ano yun, police, kapatid. Oo, di ba panininong ko nga, at saka nilapagan ako. Nanginginig yung ano ko noon, kapatid. Yung ano ko, nanginginig kasi nilapagan akong dalawang granada. Gusto mong gumante, balikan natin sa binyan. Sabi lang sa akin, pero pag yan binalikan mo, tandaan mo to ha, sabi niya gano'n. Alam niya ang bahay mo, uubusin niya ng pamilya niyo. Kasi kilala ko din yon. Yung nagbigay ng ano na yon ng gano'n, sabi niya sa akin, dapat handa ka na ubusin na nila yung pamilya mo. Ayoko dahil nandun yung anak ko, nandun yung mga kapatid ko. Ayoko, hindi ko siya inawakan. Nagdalawang isip ako, sabi ko ayoko ng gulo eh. Ayoko naman ng gulo, kapatid. Tsaka sila nauna eh. Oo, sila nauna noon, binanata. Isipin mo, nagsasayaw kami noon dahil lang sa yung parang nagsiselos lang gano'n, tapos siyempre may prat ako. Pero yung ganong prat, hindi dahil doon, nadamay na lang 'yon. Nagsasayaw kami, parang dinamay niya ako, dinamay niya yung tropa ko. Binalikan nila yung tropa ko, nilumpo nila, nilumpo nila yung kapatid ko na tropa ko. Nilumpo nila, pinagpapalon ng arnis sa tuhod, kapatid. Ang masama pa doon, sa alulod. Hindi na makalakad. So yung nalaman ko yon, October 10 yun, hindi ko matatandaan. Hindi mo malilimutan. Hindi ko malilimutan na October 10 yun, tapos ang nangyari noon, yun na, doon nangyari yung, alam mo yung, totoo pala yung kapatid, pag nagbabarilan na. Isang seconds lang, ganon. Ano yun, sa Laguna, na dyaryo pa kami noon, 2001 yun eh. Hindi, 2003 yun. 2003 kasi 2004 ako dumating eh. Tapos ang nangyari na 2002 pala yan. 2002 nangyari yon, hindi ko makakalimutan. Yun na yon. Tatlo yung yung bumulagta sa amin na dinala. Tapos yung mga kapitbahay namin na lumabas yung bituka, yung ganito. Hindi naman ako pala away kapatid. Minumura ako, sabing ganun. Anong gagawin mo ngayon sa anak ko? Mamamatay na, kaya mo bilhin yung kapatid, alam mo yung trauma na hindi naman ikaw yung nagsimula. Sabi ko, hindi po ako nagsimula. Kami yung pinagtripan, binalikan lang ulit kami. Sabi ko, tsaka yung kapatid ko po, binaril, sabi kong gano'n. Hindi, di sana, ikaw yung mas may isip dyan, hindi nyo binalikan. Binalikan ko lang po yung isang kadanser ko kasi nilumpo nila. Hindi ako bumalik doon para makipag-away. Masama, nung bumalik kami, sumunod si ganto. Ang nangyari na kapatid, yun na, may dalang sumpak, nagpuputo ka na. Sa peryahan, bingguan mismo, doon nangyari lahat ng sa isang iglap. Simula nung kapatid, parang isang buwan akong tulala. Doon mo pala makikita na pag nangyari yung tulala ka isang buwan. Nasabi mo, na sana hindi na lang ako bumalik. Parang kapatid ko, 50-50 yun. Nagdami 50-50 doon kapatid. Buti na lang kami, hindi natuloy yung mga kapatid. So yun yung naging, kumbaga, napaisip ka na baka kailangan ko na talagang... Oo, yun na yun. Kasi hindi, ganun pala yun, no? Once na nagkakaroon ka na ng, yung, kumbaga, pabigat yung buhay mo gumaganda, may sumasabay talaga para ibaksak ka eh. Oo, ganun na nangyari. Tapos yun na, tawag na yung mga kapatid kong dalawang babae. Si ganito, si Kuya nabaril dahil kayo dyan, ganito. Sabi ko, siyempre mura, pam. Anong ginawa mo? Hindi ko ginusto yan. Pumunta ka na dito, ayoko. Ang ganda-ganda ng trabaho dito. Doon na, hanggang sa nangyari, sige, bahala ka mamatay dyan. Bahala ka na. Tinanggal nila yung lahat, gano'n. Lumayas ka sa bahay. Nilipat ako sa Alabang ngayon. Doon na naman. Pero yung sa Alabang noon, parang 6 months lang eh. Bago ka pumunta dito? Oo, kasi matindi doon sa Muntinlupa eh. Sa Alabang Muntinlupa eh. Oo, matindi doon. Kapatid, parang parang tundo yan. Alam ng mga taga Manila yan. Kasi magkakaano na yan eh. Magkakadikit eh sa may sukat hanggang sa may Muntinlupa. Matitindi tao diyan, kapatid. Oo, kasi ako talagang tambay din ako diyan eh. Yun yung kausap natin kanina. Yung tinawagan natin, taga Alabang 'yon. Yung galawan mo dapat diyan, hindi ka pwedeng bara-bara lang. Dapat diyan, habang naglalakad ka, yung ulo mo gumagano eh.
Oo, hindi pa pwedeng kasi talagang bumubulsa ng ice pick yung mga tao dyan. Tsaka Hindi naman lahat, pero pag ka talaga. Siguro, iba na rin naman ngayon. Naangasan May ka. mga CCTV na ngayon eh. Oo, mahuhuli ka na. Hindi ka na pwedeng hanggang ngayon. sa napunta na ako. Pero correct ko lang Yung kinikwento ko to, isa na baril yung kuya ko, hindi para sa tapang. Yun yung kinikwento ko to kasi yun yung dahilan. Kaya napapunta ako dito. Kasi ayaw kong pumunta talaga dito. Gusto kong magsayaw sa Pilipinas. Kasi yun na yung parang tuloy-tuloy na yung pangalan ko. Hindi sa away, hindi ako nakalinya doon, kapatid. Never, talagang... So, yung nasa aeroplano ka? Talagang wala eh. Ayoko talagang pumunta dito. Kaya nung paglapag ko dito, mama at papa ko nag-away kami. Parang halos 1 taon, 2 taon kami nag-aaway. Hindi ako umuwi dito, kapatid. Unang salta ko dito, eto na, pag-usapan na ba natin? Ano ba, sabihin natin, pagbaba mo ng aeroplano. Ayun, Balik muna tayo dito, kapatid. Formahang 90s. Formahan mo yun. Ay, oo, kapatid. Pagbaba ng aeroplano, ano yung formahan mo doon? Hindi, kasi yung dinala mong formahan dito na sa tingin mo, kung ano yung nakikita nyo ngayon sa akin, yun. Aha. Oo, ganun yun. Pagpunta ko talaga dito, ganun na yun. Uh-huh. Oo. Siguro, kahit dumating na sa 50, 55, medyo popormal ng konti. Kasi ilang taon na tayo ngayon, 45 eh. Itong taon na to. Oo. Kaya pag nakakita ka ng gantong edad, tapos gantong forma, di ba? Iba na tingin sa'yo ng tao eh, di ba? Oo. Hanggat kaya pa namang dalhin, Ang diba? hanggat kaya sigurong dalhin. Saka depende naman sa okasyon na pupuntahan mo. Hindi ka naman, pag Sa binyagan, ilulugar mo. Ilulugar talaga, totoo. May mga time na syempre, mag-aabay ka, hindi ka man pwedeng, diba? Papan ka. Oo. Syempre, babagay mo, ilulugar mo lang din. Totoo naman. Sakto. Interview sa trabaho, kung gusto mo matanggap ng trabaho. Hip-hop diba? ka, no? Hip-hop ka. Medyo alangan ka ng konti, parang ganun. Depende lang sa trabaho na papasukin mo, di ba? Kasi kung allowed doon kahit anong forma, bakit hindi? Kaya yung mga, minsan yung email nyo, mga banana69 at yahoo.me, mga ganun. Hindi pwede yung mga ganun. Kailangan mo din ibase. Ibabase mo yan I-formal talaga. mo din na Hindi pwede yung may mga nickname ka doon. Di ba? Totoo. Ayun, 2003. Dito ka na, yan. Hindi, pinag-uusapan pa lang na dadalhin ako dito. Kasi 2 beses akong inano dito eh. Yung una, umayaw talaga ako. Tapos yung pangalawa, sabi ko, paano ko na bubuhayin yung hindi pwedeng ganito lang. Hindi pwedeng, kasi sa akin year ng 2000, naliliitan na ako sa 20,000, 30,000 nun. Totoo yan. Pero iba pa yung sideline mo yun. Iyon yung pasok na income. Hindi, yun na yun. Yun na yun. Hindi kasi kanina, nasabi mo, may mga hugot-hugot pa na Hindi, yun na yun. Kasama na yun doon. Na yun doon. Hanggang year 2022, 2023, pumapalo. Siguro yung mga ganun na. Kumbaga sa amin kasi, pag dancer ka, ang dami kasing racket eh. Dami. May sayaw dito, may show sa mall tour, may show ng DI, may show ng... kahit yung mga kotilyon tsaka sa atin, yan. Pinapasok ko talaga yan. Kasi kailangan... Hindi ka ba nasabihan ni na tito na yung kinikita mo dyan, baril lang dito pag kinita mo, parang ganun? Nasabihan ako. Oh? Hindi ka nagka-interest na, sasayaw ba ako dyan? Kasi yung parang ganun? Kasi ang magulang, siyempre lahat naman ng magulang, gusto nila yung mapapadali at saka mapapagaang yung buhay natin. Wala nga akong tinapos, di ba? Parang hirap silang i-explain lahat sa akin kasi hindi ko niintindi yun dati, kapatid. Parang lahat ng bibitawan nilang salita sa akin, pasok, labas sa kabila. Parang ganon. Parang mas iniintindi kong, sayaw, ganito. Yun nga yung bumubuhay sa akin, yung sayaw. Hanggang sa natuto ko, na dahan-dahan na kahit pa paano, na-adapt ko din yung trabaho. Kasi dito na binago yung buhay ko talaga. Dito na. Anong unang naging trabaho mo dito? Dito, kung ano yung trabaho ko ngayon, thank you Lord, dahil 23 years na ako sa trabaho. Di alam nang, 23 years? Di alam nang ano ba yan? 20. Michelin. Ano yun? Agawa ng gulong. Anong ginagawa mo doon? Linis din ako. Hindi natin pwedeng yan eh. Linis din ako dito, linis ako. Kaso matagal na nga, 23 years na ako. Kasi ako, di ba sabi ko nga kanina, lahat ng bagay, pag minahal mo, walang magiging mahirap. Lahat magiging magaang yan. Magiging magaang yung takbo ng buhay. Akala ko ako lang yung ako 17 ako eh.
Hindi. 17 years doon. Ako. Ang dami nga nagtanong, hindi, laki na makukuha mo. Hindi, kasi ang trabaho kasi, yun na siya, di ba? Pero nagpapalit siya ng dita. Kaso, siyempre, sa every time nagpapalit ng dita, makukuha mo 8 yung... years makukuha ko. Di sabi nila, ang laki na. Hindi, makukuha mo kasi pag nagpalit. Ang maganda lang doon, kinukuha ako, ini-stay ako ng SP. Michelin. SP mo yung separation na... Yes. Di ba? Ang dami, no? Mukha lang akong tamad. Pero, ang hindi nakakaalam, nagtatrabaho po ako ng 10 to 12 hours a day. Di ba? Mukha akong tamad. Pero kita mo, nagla-live lang ako, naglalaro ng gano'n. Kasi yun yung pinaka-pahinga ko. Yan. Pero nasa 10 to 12 hours ako. Hindi ako magsisinungaling kasi nandiyan naman ang aking asawa, di ba? Alam niya yan kung paano ako So, ibig mo sabihin, turumabaho. 23 years ka doon. Hindi pala, mamaya ako itatanong. Paano ka muna? Sabi muna tayo. Hindi, kasi gusto ko kasi paakyat yung ano natin, yung Sige, tanong sige, natin. Hindi ko pwedeng itanong sa iyo ngayon yung kung saan ako papunta, tapos ibabalik yung tanong. Kaya nag-umpisa tayo sa Pilipinas, papunta sa Milan. Sige. Yung pagdating ko, yun. Yung trabaho, yun yung trabaho mo na yun. Hindi, pagdating ko, yun na muna. Hindi, pagdating ko kasi dito, ikikwento ko na ba yung saan ako nagsimula? Sa grupo o sa pagdating dito? Hindi kasi Hindi, yung trabaho mo. Hindi, nauna muna yung sayaw. Hindi ka muna nagtrabaho. Kasi yun na yung trabaho ko sa Pilipinas. Yun Kaya nga. ang ginawa ko, inuna ko yung paano ko gagawin dito Yung ginagawa mo yung sa Pilipinas. ginagawa ko sa Pilipinas. Yun. Wala ka bang mga tropa na baka naka-dancer mo tapos pumunta dito? Wala. First, ako nga sila nga yung nagpapakuha sa akin dito. Hanggang ngayon, ayan, big men dancer. Yung mga big men dancers lahat sa Pilipinas. Ang dami nagsabi dyan. Tol, kunin mo naman ako dyan. Ganda yata nung kita. Sabi ko, Tol, kung alam nyo lang, sabi ko gano'n. Yung nakikita nyo kasi sa akin, extra na yon. Oo, di ba? Sa atin naman gano'n di ba? Yung nakikita nila sa atin, yung mga magagandang bagay. Minsan, binabase lang sa nakikita sa post mo. Yun lang yun. Pero hindi gano'n kadali pumunta dito. Kaya nagpo-post ako lagi na nagiinom ako para isipin nila pariwara ang buhay ko para magugulat na lang sila no. Kaya nga. Bahala kayong isipin yung anong gustong isipin, di ba? Kaya So yun, nagpatuloy ka sa pagiging dancer mo dito sa Milan. 2004 dumating ako. Yeah. Ano yung unang-unang... Ito na, 2004, dumating ako dito. Ako bilang respeto, nakilala ko unang-unang Ghetto Child. Original ng mga dancer. Ghetto Child. Shout out sa Ghetto Child. Ayan na. Diba? Diyan ko narinig yung, kasi nakilala ko yung magkapatid magpipinsan. Sila Christina, si Christina, si Lisa. Ayan. Sila Berna. Ayan, nakilala ko. Dinala ako sa Domo 2 days. Oo. Parang dumating ako dito. Jet lag ka pa nun. Parang ganun 2 days yung pagdating mo dito. Oo. Ang pagdating ko dito, parang January siya, February, tinapos ko lang yung... Malamig. Oo, kapatid. Pero t-shirt lang ako noon. Oo. Kasi ganun pag bagong dating, kailangan dala-dala mo yung angas sa Pilipinas. Naka-t-shirt? Oo, ganun. Bumaba nga ako ng aeroplano, matatawa ka, galit na galit sa mama ko. Kasi binigay nilang jacket sa akin, nakubad, nakaganto lang sa akin. Sabi ko ba nilalamig? Hindi, sabi ko, kasing mainit. Totoo pala yun, mainit yung pagbagong ka. So yun, pagdating ko dito, 2 days. Dumating ako dito parang Huwebes, Miyerkules. Sabado, uso kasi noon mga year 2000 ng mga magulang natin dito. Nagkikita-kita, nagsusugal yung mga anak, nagkikita-kita tas lumalabas. Sinama ako ngayon ni Lisa, si Berna at saka si Christina, yung magpipinsan na dancer din ng battle. Sinama ako sa Domo. Sabi nila, pero wala pa nakakilala sa akin sa dancer. 2 days yung kapatid Alam mo nangyari? Nakita ko dito, ito si Rex muna. Tapos mga ghetto RBT na ng dancer. Yan, nagugulat ako. Pero hindi pa ako nagpapakilala noon. Ayun, nakita ko na sila Aris na mga dancer ni Tapos Chick Boy. Si Aris Galima ba yan? Ayan. Oo, kapit bahay ko sa Pilipinas. Kabatch ko yung kapatid niya, si GB. Sila Aris. Yan ang mga una kong talagang naging kagrupo ko dito. Maging mga kapatid natin. Sila Aris, sila ganito. Sino pa ba?
Ayan, yung magkapatid. Siyempre, yung OG ng Ghetto Child. Bats sa Rex. Alam naman natin yan. AKA siyempre. Tumpak, Lyrical Division. Ayan, Tumpak. Yan, tapos... Nandito siya ngayon nanonood. Andyan sa likod ko. Nasa likod ko mo. Ayan. Ah. Nakilala ko na yan. Ghetto Child, tapos RBT. Kasi selection ng... Ang nakakatuwa kasi dito, di ba 2 days, nakilala ko sila. Sabi ko, may mga dancer pala dito. Pero mas matanda ako sa kanila eh. Hindi ko alam kung paano ko i-level yung sarili ko sa kanila. O kasi, isipin mo, magpo-45 ako, ilang taon lang, 39, parang ganon. So, parang kuya na. Sabi ko ganon, hindi, magbubuo ako. Tapos may nakikita ako noon, si Aris at saka si Munchel. Oo, ng Akursyo. Halo-halo eh. Oo, halo-halo yung ano ko eh. Tapos meron din akong Bakone. Si TK naman. Si TK. Oo, Bakone, halo-halo. Ang kinaganda kasi noon, yung mga nakikilala ko dati, parang year by year nadadagdagan kami. So, ang nangyari, yung unang group ko dito, kami nila Bats talaga, ang Ghetto RBT. Sa Ghetto RBT, yan ang bumuhay talaga, na bumuo ng loob ko dito. Eh. Kasi sila din yung sumuporta sa akin. Pumangalawa na lang to, si Jojit ng San Lorenzo. Yan. Siya yung nag-push sa akin dito. Na, Shoutout sa'yo, Jojit. Baka, si Jojit. baka naman, dito sa Streets Are Talking. Yan, ako hindi ko ikakaila yan. Siya, pagdating ko dito ng 1 linggo, nalaman niya na, balita ko, gano'n. Tapos, may nagsabi, yung parang nakipag-usap ako sa kanila, eto na, dito na yung, wala bang show dito? Buo tayo, binuo ko to, ang grupo namin. Pero hindi pa battle yung usapan nun. Pero, sila yung bumuo ng loob ko para magkaroon ng dancer ng battle crew dito. Yan kami, magkapatid, si Rex, sa bass. Answer the phone ng alam nila. Answer the phone ng sinayaw namin noon. Ang nakakatawa noon, yun na, doon na nagsimula ang lahat. Tapos, pagkatapos na noon, yung unang sayaw namin na yun, siyempre, makukulit dahil nga panay medyo bata-bata pa sila noong time na yun. Tapos, parang ang nangyayari noon, parang may dadating, may dadating kasi hindi mo masasabi dahil kung focus nga sila, ako siya ang mindset ko noon. Talagang diretso, sayaw talaga kung paano kumita. Eto na, hanggang sa nakita ko si Rex, naging ka-close ko na. Oo. Bumuo ako ng battle, eto na. Nagsimula na dito sa mga original na ng mga si Nino. Yan, sila Nino, yung magkapatid, yan na si Brando, yan yung mga OG dito na galing sa Mega dancer. Mark, si Mark, yan, mga galing na sa original, galing na sa Mega dancer yan. Kaya ako, laki ng respeto ko. Kasi ganun ako eh. Hindi kasi pa, ang sayo kasi sa akin, parang hindi mo pwedeng yabangan, lalo na pag nauna sa'yo. Tapos hindi ko naman lugar to eh. Pagdating ko dito, ang dami na palang dancer. Diyan ko na nakilala yung shoutout sa, di ba, sabi ko nga, si YB. O may Mega. Ayan. Yung Mega dancer, nagulat pa ako, di ba, mga idol ko nga. Kasi ganun ako, kahit dancer ako sa TV, makikita mo, sila din sinasabi nilang, hindi, ikaw ang idol ko. Hindi nga namin kayang ginagawa. Nagulat lang ako, yung asawa ko, magulang niya, original ng Mega dito. Oo, manager pa. Yung magulang niyan. Manager. Nagulat ako, sabi ni PJ, yan ba naging biyanan mo? Grabe, tol, ganun. Sabi ko na lang, kasi hindi ko din naman alam yung kwento nila dahil nauna nga sa akin. Tapos yun na, nakilala ko na si Paparayan, Maharlika, yan na, mga OG dito. So, shoutout sa lahat. Hanggang sa nabuo na yung grupo namin, dito na pumasok ngayon yung mindset ko na hindi ako sasayaw. Parang sa Pilipinas, hindi ako sasayaw ng walang budget. Walang bayad. Oo, ng walang TF. Kasi ano yun eh, kapatid, una practice. Ipagod namin eh. At saka alam mo yung kaya mong ibigay. Oo. Di ba? Hindi, tsaka yung, kasi kami, hindi ko naman, dahil ako nagtitiktok din naman ako, hindi lang kami panisayaw. Kasi ako kapatid, sabi ko sa'yo, may mababalian at may mababalian sa amin. Naniniwala ako doon. Kasi doon ako dumaan eh. Sa tumbling, sa breakdance, sa Talagang doon ako nabuhay. Kumbaga, ang nangyari sa akin, hindi pwedeng sasayaw ako, tutungtong ako dyan. Hanggang sa naging, nabitwa to, nakasanayan ng tao dito yan. Josh, tatawag, text. Karamihan dyan sa Lorenzo, si Tito Presi. Si Ciao Renric.
So, yun nga, mga OG. Hindi ko na rin mahagilap si Rendrick Mga OG na nagpapashow dito, yan, talagang grabe yan. Tapos ang nangyari, sabi, kada may kukontak na sa akin noon, Josh, ito na ang sagot na sa akin. Josh, magkano may sayaw kasi ganito, ay may artistang dadating. Kasi dati, pansin mo, di ba, ang daming artista. Ang malupit pa doon, kapatid, dati, pag sumasayaw kami, 7. Sabado lang yon. Meron kaming show na 4, sa kabila 7. Kami yung sumusuko, kapatid. Kami talaga. Talagang talagang sabi ko, yung kung uuwi ka na lang, talagang luluhod ka na. May sumasayaw sa amin, pangatlong show, dumudugo ng ilong. Sila ba't naranasan nila yan? Dumudugo ilong? Sa practice yung kapatid dumudugo talaga ilong. Kasi focus kasi kami. Ako kasi talagang, pag ako, magkaibigan tayo. Pero pagdating sa sayaw, hindi. Leader ako. Ganun kasi ako eh. Magiging magkaibigan lang tayo sa sayaw kasi ang sinasabi ko naman, hindi naman sa ibang way, about lang sa sayaw eh. Kumbaga, yun lang yung gagawin mo. 'Di ba? Kumbaga, ang gagawin mo, kapatid, gawin mo to. Ito, ganito, gawin mo to, gawin mo to. Yung iba kasi dyan, total, may experience na, tulad nito magkapatid, di ba? Si Bats. Yan. Tapos si Rex. Tapos yan, pumasok na si Lamartin, yan, ng RBT. Si Ed ng RBT, yan, si Chickboy. Nagsunod-sunod na. Pag naglilid kasi ako dati, yung pinag-uusapan, sayaw naman eh. Wala naman akong bibitawan na ikakasama mo. Kumbaga, sa sayaw lang. Pero pagkatapos noon, labas tayo, yosi tayo, inom tayo, ganun ako dati. Pero ngayon, di ba, sabi ko nga, dati pag nakikita ko yon, umaayaw na yung mga ka-dancer ko sa show. Sa sobrang dami. Kahit sabihin mong, kasi ako, pag binayaran kami dati, pinakamalaki na yun. 200, 300. Yan. Siyempre, ako. Isang show. Yun. Isang show yun, kapatid. Isang show yun. Isipin mo, nakaka-5-7 kami. Wala namang. Kapatid, kasi yung year namin, wala na kaming kasabay. Oo. Siguro kung kasabay namin ng Ghetto Child, alam ko. Oo. Kasi alam kong may tira eh. Yung iba dyan nagtatumbling eh. Lalo na yung isa. Kapatid nito, malupit yun. Oo. Tapos ito na. The year 2004. Ayan na. Dito na nagsimula yan eh. Bago na buo ang battle. Isang taon ako dito may dance contest. Buong Italia. Simula ako, ang binuo ko, 6 na grupo. Oo, yun nga sila Jen, si Jenny Blue Eyes, sila Lisa, sila Christina. Tapos kami, Brando, ako at saka si Mark. May dance contest, unang taong ko dito, champion kaagad. Ano yung dance contest na yun? Buong Italia, broadcast Filipino? Broadcast ng GMA yun eh. Broadcast ng GMA. Ayun na, sabi ko meron pa palang pagkakakitaan dito. Yun na, panalo kami kapatid. 1,000. Oo, 1,000. Ang maganda pa nun, first, second, tapos yung third, hindi ko kilala yon. Sila ninyo yon. Na yung third na yon, nag-champion. Tapos pagkatapos ng dance contest na yun, pumasok na sa akin. Sabi kapatid, bagay ako sa inyo. Yun, doon ko naging ka-dancer ngayon si Ninyo na number 1 dancer din ngayon sa TV dito sa Italia na Pilipino. Kasi ang dancer ko dito sa TV, para lang alam nyo, si Rex, na kapatid ni Bats. Oo. Yan. Tapos si Brando Mercado. Yan. Tapos yun na, si Nino. Ang nangyari dyan, parang 2 years ko na silang hawak nun. Si Rex kasi, alam mo naman yan, Chickboy. Chickboy si Rex. Wow, wala akong alam dyan. Yan, si Chick. Ngayon si Rex, ang nangyari, siyempre gusto ko ding maging maayos ang buhay dahil alam kong ang galing sumayaw eh. Ang galing. Sabi ko sa kanya, kapatid, sinabihan ko yung 3 dahil parlaben eh. Ba't di kayo mag-audition? Saan? Sa TV. Sabi niya, tingin mo papasa ako? Sabi kong ganun sa kanya. Oo kapatid, maniwala kayo sa akin. Sabi kong ganun. Papasa kayo doon. Tapos ito na nangyari. Nung time na yon 2006, 2007, si Rex. Ako, si Rex, saka si Ninyo, nag-audition kami sa Peter Pan sa Teatro Scala, daanan ng 14. Teatro Scala. Peter Pan. Nakuha kaming 3. Nung interview,
Bumagsak ako kasi hindi ako marunong magsalita. Oo, yun yun. Yun yung kwento noon. Tapos nagtuloy-tuloy na yung dalawa. Nagulat na lang ako. Nandun na sila sa TV. Oo, magkasama na din sila sa mga parang theme park. Mhm. Oo, tapos napunta na din sila sa Boeing. Nagulat ako yung dalawang magkapatid na sabi ko, ang sarap tignan na yung dinanas ko sa Pilipinas, ipinush ko sila dito. Kasi ako nung unang audition ko, hindi na ako nag-audition. Kasi sila ang galing mag-Italiano nung kinausap ako. Sabi, kumitik yami. Tingin ako kay Rex eh. Perke? Sabi nga sabi lang sa akin, hindi marunong salita yan. Sabi ni Rex, pinagtatanggol ako sa kanin ninyo. Pero nagsasalita siya ng English. No, bene, perché kasi Peter Pan, may ano ka eh. May dialogue ka. May sasabihin ka doon eh. Oo, hindi pwede eh. Ako sabi niya gano'n, sayang kasi pasok pa naman kayong tatlo. Oo, alam ni Rex yan, nakuha kaming tatlo. Kaso hindi ko, simula nun, di na ako, pero ako, bala ko kasi dito, sisimulan ko sa theme park ulit, bago magtuloy-tuloy. Sa thank you Lord, kasi ngayon, yung mga kapatid ko, tuloy-tuloy, si Nino, si Rex ngayon, talagang talagang namamayag pagsayaw. Pagdating sa Pilipino sa sayaw sa Italia, talagang sikat yan. Oo, galing talaga. Kaya ako, yun lang, panalong-panalo na ako eh. Kasi makakita ka ng kapatid na, yung parang isa ka sa nag-push sa kanya, na parang ikaw na din yung nandun. Kamusta ang trato sa'yo ng tao nung nakilala na yung Battle Crew? Yung di pa kilala yung Battle Crew, siyempre, madaming umaano sa akin dito. Madami madaming sumubok Nung din. hindi ka pa kilala? Oo, nung hindi pa ako. Pero siguro nakita din nila na hindi pala away. Hindi din pala away. Madami din sumubok. Pero nung nakita nilang pala kaibigan din. Kasi lahat kapatid, kaibigan ko talaga eh. Kasi ako pag nakikita ko, yuyuko ako, kakamayan ko eh. Ganun ako magpakilala sa tao eh. Ganun ako. Hindi, kahit sabihin mong di ba, ayan, yung mga kaibigan sila, Tito ni Pangs. Yan, mga... I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you stop. Whoa.杀动脉 boy， 然后隐藏后面地震，你会经历暴雨，手上不止全是石头。别想到回去全都继续打在道理之后，我不知道明天过得到底会真是好是坏。你必须成功，你也必须得去经历失败。我就是比你精炼，比你多了88个正经。每句 words murder 的受尽，在他们拿起键盘，被雷暴放的不行。下头我他妈一脚横了那个 pussy。他们讲我一年之前跟我 say you are my bro， 我在电视看你我的 let's get it 不秀。Fit man fit sound， 听你还没得 flow。Don't lie please， 小心把你头骨打漏。Right now， 我这样说我 in the sky。I'm Chinese， 我身体流着 Chinese blow。I will know， 什么是国际化的 K-pop bro， 不是上个烂个半个来我的 bitch go home。这个圈子真的太乱了，大多都是跪着要饭的，不停地降低着门槛，难说书的把位置推高了，粉丝盲目无脑的跟踪，网上无脑的跟风，垃圾们得到了纵容，转过手把你们钱包掏空，就让他们给你痛快，不要跟我说你要后悔。I don't care about 什么流，我的位置你要不要？Commissary select the best just for you.
Yan, ayan yung kaibigan kong kasi dati, yung mga hindi nakakaalam, si Miguel, hinawakan ko yan, 1 taon. Battle crew. Oo, ayan. Si Miguel, tsaka yung kasabay niyang maliit na ngayon, pinapayuhan ko. Ngayon, model na Mr. Philippines na. Oo, kasi laki din, hindi, mas matangkad yata yun. Oo, kasabay, dalawa kasi silang ang bata noon, na parang ganito lang kaliit. Parang 11, 12 years Parang old. ako lang. Hindi, ikaw, Hindi iba ba? na yun. Iba datingan mo, kapatid. Ngayon, yun na, biglang tangkad na. Ayan, mga ano. Yan. Bukod kay Miguel, sino pang mga nahawakan mo ditong... Kumbaga, Ito. hindi man nahawakan, sabi natin, Hindi, naging dancer ko talaga. Oo. Naabot kami ng 90 na tao, kapatid. Oo, ang dami-damin. Oo, kasi inumpisahan niya sa Ghetto RBT. Tapos napasukan na kami ng mga dancer yung mga dancer sa Bacone, sa Acurcio, yan na sila Montiel na noon. Tapos kasi ako hanggat may nakikita akong bata na gustong mag-push na magsayaw. Ako kasi yung taong hindi kita kukunin kasi magaling ka. Kukunin kasi kita, alam mo kung bakit? Kasi gusto ko yung hindi ka magaling kasi may respeto ka. Pag kinuha mo kasi yung magaling, kapatid, tandaan mo, pag yan, mga 2 weeks, 3 weeks, nakikita niyang pumipera yan. Sasawayin ka niyan. Oo. Pero pag nakita mo na hindi magaling, medyo tatagal sa'yo yan, mga 3 to 5 years. Pagkatapos lang, ganun din, sasawayin ka. Totoo yan. pero at least natulungan mo, di ba? Tumagal. Pero lahat ng mga kadancer ko naman, lahat naging maganda buhay. Parang iilan lang yung kasi pag tumagal sa akin, yung napansin ko yung tumagal sa grupo ko, ang gaganda ng buhay ngayon. Ang gaganda talagang makita mo. Nakabili ng bahay. Talagang makita mo yung pamilya maayos. Siguro kasi as a kuya, 'di ba? Parang dinerecho mo yung buhay nila. Oo. Kasi kung isipin mo, yung mga time na yun na nagsasayaw sila, kung hindi mo sila ginaidan na magsayaw, malamang sa ibang lugar sila napunta at malamang sa ibang landas din napunta yung buhay nila. Hindi kasi ako as lumaki ako sa Maynila, sa Blumentritt. Wala naman akong problema sa may mga bisyo eh. Kahit ano pa yan. Ako nga, pinsang buo ko, best friend ko eh. Talagang makikita mo, grabing umano. Pero walang problema sa akin. Kasi hindi naman ako ikaw. Ikaw yan. Ako to. Nagkaroon niya dito, parang 2015. Ito, nandiyan naman si Martin, kwento ko na. Iyak ako nun, kapatid. Kasi diniretso ko yung mga bata na papariwala. Hinawakan ko 2013. As 2015, nagulat ako. Panay-dance contest namin yun. Sunod-sunod yung pasok ng trophy, kapatid. Talaga, kahit pasok kami. Ayun na yung sumasali na kami ng Hip Hop International. Yung talagang proud na yung mga Pilipino din dito. Dumating sa point na gumaling. Yung huling pumasok sa battle na yon, sabi niya pa sa akin, "Kuya, pasok niyo naman ako." Sabi niya gano'n. Promise, gagawin ko lahat para sa grupo. Hindi marunong mag-tumbling, hindi marunong sumayaw. Hinawakan ko 1 taon, kapatid. Magaling. Alam mo nangyari, kapatid, yung sabi pa niya sa akin, "Kuya, pag naaalala ko nun, hindi ako pinapansin ng babae." Alam mo, nung 1 taon niya... Parang alam ko kung saan pumunta to. Alam mo, nung dumating sa battle, yun yung masakit eh. Dami pare, daming babae. Dami. Palibasa matangkad eh. Tangkad nun, yung kadancer ko na yun. So, tapos napapansin ko, nag-iiba yung ugali. May nakarating sa akin. Hindi na pumapasok sa school. Tapos, yun nga, na-impluensya na ng alam mo na, siyempre. Ayoko eh, kasi ako pinalalaki kita. Kasi ang kapatid, isipin mo, hinawakan mo, 12 years old. Tapos kakausapin ka ng magulang. Josh, ikaw nang bahala sa anak ko Cargo mo. Parang si Miguel. Si Tita Donna, kinausap ako niya. Tsaka si Tita Titolito. Ikaw nang bahala dyan. Padamihin mo babae. Tinan mo, ngayon. Diba? No comment ako dyan. Diba? Yan. Kasi si Migs. Ako si Migs, alam niya yan. Walang may tatago si Migs. Kasi, Miguel, wala akong... nakikinig Migs. lang ako dito, Miguel, ha? Alam mo yan, Miguel. Alam ni Migs yan. Yan si Miguel. Tapos, siyempre, yung tumating yung time na yun, nagkita kami sa
Kasi ako ang naging tambayan ko dito na as a dancer, binuhay ko yung Porta Venezia sa ilalim yung daanan, underground. Binuhay ko yon 2004. Bawal lang dancer dati doon. Inuhuli kami ng pulis doon pero pinipilit namin yon. Ayan, napagdaanan nila. Oo, lagi kami nahabol ng pulis noon. May saksakan pa noon. Ang ginawa nila, tinanggal nila yon, tinabunan nila yon. So kasi kapatid, kasi yung year natin na 2004, ang pangit. Ang cassette tape, di battery na matataba ang mamahal. Kumbaga siguro mga 15 na play mo lang, papalitan mo na, bibili ka na ulit ng 10 euro na na battery. So gumagawa kami ng paraan noon para isaksak, bawal pa sa Porta noon. Sa Porta Venezia ang dance, bawal noon, ayaw nila. Kahit yung ATM tatawag yun, makukulit to, hanggang sa naging free na din. Oo, hanggang sa nakakausap na ako na. Tapos yun na, nag-share na ako, na-interview na kami sa TV, kapatid, Pilipino. Ang maganda kasi doon, na-interview kami, napasa ko na lang yung Pero, video. teka lang kapatid, kasi, may mga nahawakan ka dito, hindi lang si Miguel, yung kinukwento mo sa akin, nanonood yata, baka nanonood si Raiko, si Raf. Si Rap. Oo. Ayan, si Rap, yan. matatawa ka dati kay Rap. Kasi 2006, lalapitan ko yon. Ang gwapo kapatid. Red lips Sabi ko sa kanya. Pero kaklose ko na si Rap noon. Oo. Dilapitan ko na si Rap. Sabi ko, kapatid. Kasi kapatid ni Corik. Si Corik kasi kabiruan ko din dati. Alam mo naman yun, dancer, makulit. Siyempre, sabi niya nila, ayun yung kapatid. Pero hindi nagsasayaw yan. Sabi ko, sino yun? Gwapo, sabi ko gano'n. Kunin kong dancer. Uy, kung mausap dyan. Siyempre, hindi nga. Ilang beses ko yung kanantahan. Sabi ko, kapatid, dali na. Sabi ko gano'n, dito pepera tayo. Sabi niya, sigurado ka? Oo. Sabi ko, dito kikita ka kung bahala. Oo, kaso nga, hindi kasi natuloy Kasi ang nangyari noon, parang hindi na ako nagpupunta sa McDo, sa likod ng Wishing Well. Hindi na ako natambay noon kasi nga, nag-iba na kami ng rota, ng tambayan. Naging Porta na. Oo, pero gusto ko talagang i-push si Rap dahil ang gwapo Bibihira ka pugian ng batang noon. Talagang ang gwapo. Pag nakikita ko noon. Kumbaga, sa pag nasa stage na, alam mo yung... Kasi marunong akong tumingin ng mga... Kasi, di ba sabi ko nga sa'yo, nung ako nag-audition ako sa TV, feeling ko, may itsura na ako. Nung pumasok ako doon, para akong tiniklop na papel, tinapon Ang popogi, tisoy lahat Oo. Si Rap, nung nakita ko, grabe. Talagang makikita mo, red lips talagang... Kaya kinukuha ko yan dati. Madami akong inawi. Hindi pa naman late, di ba? Rap, pwede pa. Kapatid, yung isang araw lang. Kapatid, yung isang araw lang kasama kita, di ba? Nagkwentuhan kami abang kasama ko yan si Rap. Rap, para streets are talking, baka minsan kwentuhan tayo dito, Paps. Masarap ka kwentuhan. Sarap ka kwentuhan. Nang hindi lasing kasi madalas kami nagkukwentuhan ni Rap, lasing kami pare kasi ang kulit lang namin. Yun, madami akong, sabi ko nga, kung uulitin ko, pero sa naging grupo ng battle, unang-una, siguro, sa 90 namin, nagkaroon kasi kami ng parang batch na na hanggang 10, hanggang 11 na batch ng battle crew. Oo. Kasi yung unang batch ko, parang, yun nga, 8 kami, may kasamang babae. Tapos, pangalawang batch, may pumasok na batch, ayun, sila batch na yan, yung pangalawa. Pero, kinonsider ko na, as original, kami na yun, yung 8 lalaki. Kasi yung unang battle crew may babae. Oo, yun na yung sila Lisa. Pero yung kinonsider ko na original, sila na yun. Oo. Kasama sila Rex. Oo, yan na yun. Sila Joseph. Yan, baka magtampo yan. Joseph, alam mo naman yan. Shoutout sa lahat ng mga bumuo ng battle crew. Sa Ghetto RBT talaga, yan talaga. Nakikita ko lang kayo dati Saan mo ba ako unang nakita, kapatid? Tanda ko sa Macmahon. Yan. Kasi kami ni Martin dati. Anong year? Hindi ko tanda yung year 2006 ba nga gano'n? Kasi kung dati pa Martin 2006 bago pa. Ang tanda ko lang noon yung year ng PSP. Ikaw yung meron ng PSP na yun. Ayun. Tapos pinakita mo sa akin, binuklat ko yun, tapos made in Japan. Sabi ko, hindi. 2006. Unang labas yun, binili ko yun, in-order ko galing Japan. Kasi nangongolekta nga ako ng ganon. Kahit bagong dating ako dito, kung ano yung na-adapt ko sa Pilipinas na-adapt ko din kasi dito. Kasi ganon ako Kasi yung mga tropa ko sa Pilipinas, pag
Pag may kunyari, kulang ng pera, kapatid, yung sapatos ko, 300 lang. Pero original lako muna sa'yo. O sige, gano'ng katagal? Mga 2 weeks. Pag hindi na wala nang balikan yun, kapatid. Akin na yun. Ganun ako sa Pilipinas noon. Kumbaga, ako kasi nga, may pera ako, di ba? Nagsasayaw. Kumbaga, sanglaan ako ng mga gamit dati. Mga Game Boy. Panahon pa noon, mga Game Boy Color. Sinasanlaan ako dati. Yung time na nakita kitang yun na rin yung last time na sumayaw ako kasi na ako masyado eh. So, naging dancer gagaling ka? naman ng mga to, so hindi na ako Naging dancer ka din. Oo, kami ni Martin. Sa mga handaan. Martin. Si Martin. Medyo may malambot din ang katawan, pero... Sila Oliver yan. Hindi, kami, nina Martin, nina Harold, Rendrick, sina Rendrick, kasama din si Rendrick. Isipin mo dancer na punta sa director, no? Umahawak ng mga artista. Isipin mo yan, kung paano din umano yon. Yung utak niya din. Oo. Madiskarte din yun. Oo. At yun, bago natin pag-usapan about sa tawag dito, thrifting kasi ano tayo mamaya about sa collection. Kasi naliliis tayo ng konti, nabigyan natin ng patikim. Sige. Pero although nasa title naman yan. Ayun nandun tayo sa Battle Crew. Yan, yung mga, yun nga, nasa mga time 90, na yun. Umabot kami ng 90, nasa 11 kami na batch by batch yan may 1, 2, 3 hanggang 9. Pinakamadami ko na grupo, panahon namin nila batch at saka panahon ng year 2015 yun BC Kids, Battle Crew Kids, tsaka Teens. Nasa 30 na yun. Yung mga ngayon, 2015, ngayon nasa na yun. Dalaga na, mga 20 years old na sila ngayon. Kaya pag nakikita ko sa daan, kuya, gugulat ako, may kasama ng jowa. May naging member ba ng Battle Crew na nung naging member na lumaki yung ulo? Oo, meron. Huwag natin pangalanan. Hindi, meron. Meron naman. Kasi kapatid, di mawawala yun. Ang maganda lang doon, lumaki yung ulo, pero pag nakikita pa rin ako, iba pa rin. Pero makikita mo talagang lumaki yung ulo. Pero may respeto pa rin. Pero ang ayoko lang doon, kasi ayoko kasi kapatid ng hindi, yung ako lang, gusto ko, kahit sa ka-dancer mo, ganun ka. Kasi hindi pwedeng sa akin lang eh. Kahit ka-dancer mo yun, hindi mo nare-respetuhin. Porkit ganun ka, di ba? Hindi. Dapat lahat ng tingin mo, hindi porkit sa leader lang. Hindi ganun. Dapat sa lahat. Buong kapatid. Ganun ang tingin mo. Ganun kasi tingin ko. Kaya pag sa akin may nagsabi, kuya nakita mo siya, iba na ugali. Bayaan mo na. Ginaganon ko. Kasi ako kapatid, ayoko kasi ng ayoko ng, alam mo yun, ayoko na may nag-aaway. Gusto ko lahat, all goods. Iba yun. Kahit hindi kami nakikita, hindi ako palalabas kasi, di ba? Parang dati, makikita mo, palakad-lakad lang ako. Pero kung sino yung makita ko, basta lalo na OG, nauna sa akin, batiin mo. Kasi kapatid, ano lang yan. Kung anong meron ka ngayon, gamit na mamahalin, sasakyan. Iba yan, kapatid. Pag binawi sa'yo lahat yan. Isang pitik lang yun. Naniniwala ako sa isang ganun ng Panginoon, kapatid. Wala yan. Kaya enjoyin mo kung ano. Ang maganda kasi diyan, kapatid. Enjoyin mo kung ano yung meron ka ngayon tsaka kung ano yung kalakasan mo. Mismo. Pero wag susobra. Kasi pag sumobra yan, baka bawian ka, ayari ka diyan, kapatid. Yun. Nasabi mo kanina, may mga hinawakan ka mga bata, tinuruan mo, kumbaga, nagtiwala sa iyo ang mga magulang niya. Anong pwede mong sabihin sa mga magulang na yung mga anak, hindi ganun yung nangyari? Anong hindi ganun? I mean, hindi napunta sa sayaw yung hilig nila. Wala naman kasi kapatid nakita ko, ganda ng buhay ngayon. Yun nga lang. Kasi ako, nabitawan nila sa akin kasi nakita nila yung buhay ko. Kuya, gusto ko yung trabaho mo. Hindi ko nagtatrabaho, nagsasayaw ko lang. Sabi ko nga ganun sa kanila. Hindi naman, nagtatrabaho naman ako. Kaso nga, siyempre, mahal ko kasi yung ginagawa ko. Kumbaga, trabaho, sayaw. Hindi ko nasasama yung isa, yung sideline natin. Trabaho, sayaw. Lahat yun minahal ko eh. Kaya naging magaang ang buhay ko. Paano mo napagpapasabay? Kasi sabi mo nga, 10 to 12 hours ka a day. Kung ano yung lockdown na ko, kapatid. Kasi ganyan ang buhay namin dati. Alam nung mga yan. Kunyari, out ako. Kapatid, practice na tayo. Palibasa, medyo bata-bata pa tayo, malakas pa tayo. Iba ka umataw dati dahil alam mong pipera ka eh. Sabi ko nga, di ba, hindi kami sumasayaw ng walang... Kasi dati, may kasunduan yan. 2.
may TF ka o pagagawan ka namin ng costume. Yan, ganyan ako dati. Alam nila yan. Oo. Ngayon, iba kapatid eh. Pag nakikita ko, naawa ako sa iba eh. Na sumasayaw ng dahil sa famous, hindi. Kapatid, kasi, siguro, ganun yung, okay lang na sumayaw na may pakain, may paganto. Pero, ako, minumulat ko kasi trabaho ng magiging, kunyari bata, magiging trabaho kasi ang kapatid. Mas maganda yung ginagawa mo, kumikita ka. Oo, hindi pwedeng sumasayaw ka, kumakanta ka, lagi na lang thank you. Mismo. Hindi pwede. Kailangan talaga pepera ka. Oo, kasi pag nasanay yung tao, sabi ko sa'yo, buong taon yan. May gumanyan nga sa akin, sabi sa akin, sige, ito 2012 nag-show sila. Yung body, gano'n. Sabi, bayaran kita next show natin, doon lang ako. Hulug-hulugan ko sa'yo, sabi gano'n. Hulugan daw, 1,000. Siyempre, ang sakit nun, kasi yung mga bata, bibigyan ko na eh. Tsaka na yung sa akin. Kumbaga, uunahin ko yung bata kahit di ko pa nakukuha yung pera. Uunahin ko yun, bibigyan ko na yun. Sagbe 20 pa lang. Ang masama pa doon, biglang sasabihin nun, Diyos, pasensya na short kami. Kasi binayaran namin yung... Yun lang. Di ba? Kadalasan dito. Itatanong ko nga dapat sa'yo yan eh. Kumbaga, mayroon bang mga usapang hindi nasunod? Ang dami. Madami. Mm-hmm. Pero hindi ko kinonsinti yun, kapatid. Hindi ko kinonsinti yun. Kasi ako sa Pilipinas, kumbaga, bago ako pumunta dito, di ba, dancer ako sa TV. May lisensya ako ng dancer ako sa TV. May mga video din ako. Meron din akong papel. Tapos, nung pumunta ako dito, kasi nauso yung Zumba eh. Balik natin sa Zumba. Kasi lahat ng dancer ngayon, nag-transfer sa Zumba, di ba? Eto na. Ilan kami dito? Ako 2018 ako eh. Lisensyado kami. Lisensyado ako ng Zumba. Kaya kong sabihin lahat yan. Kahit kontrolin nila. Kasi iba kasi kaya ako nagpalisensya ng Zumba. Iba kasi pag may lisensya ka. Hindi mo pwedeng yung pinupush ka lang ng ibang tao na, uy, magpalisensya ka ng Zumba kasi baka mamaya pakontrol ka, mahuli ka. Hindi. Bago pa lang nagkakalabas, kasi ngayon nagkakasilipan ng ganyan. Nagkakasilipan, uy, magpalisensya ka. Pero sa akin naman, may lisensya ka o wala ka lisensya, kung ano yung nakasanayan mo, huwag mong pakinggan yung tao, wala siya. Pero ako kasi, nasa side ako ng legal. Tumatrabaho ko ng legal. Kaya noong 2018, buwan-buwan yan, kapatid. Bumagastos kami ng 40 euro sa license ng Zumba. Kaya kahit saan mo kami dalhin, wala akong magagawa yung kasi lisensyado kami. Yan, madami kami. Ang maganda pa dyan, ako, si TK, si Joe Ilagan, lisensyado kami dito. Parang apat kami dito, 5 kaming battle crew na, tapos si Rex, lisensyado din, professional dancer as a TV. Si Nino din, as a lisensyado lahat yan ng mga TV. Iba kasi, pag nagtuturo ka, alam mo yung, sabi ko nga kay TK, bago mo pasukin to, kapatid, sabi ko, total, dancer ka naman. Magpalisensya ka, sabi ko. Magkano ba kuya monthly? 40, sabi ko gano'n. Yun lang yun. Kaya ngayon, hanggang ngayon, lisensyado kami, 2005. Lisensyado kami ng Zumba. So, yun nga, sabi mo, may lisensya ka ng Zumba. Bakit sa ngayon nakikita ko parang wala kang tinuturuan o Hindi. meron ba? Meron. Meron ba? Oo. Wala ka lang pinopost. Kada Sabado. Sorry. Ayan, papans Hindi. natin. Hindi, meron ako. Hindi. Kada Sabado, kasi ang nangyari dito, kapatid. Ito di ba nag-pandemic? Kaya isa ako sa nauna dito. Ito, aminin ko na sa mga kapatid na malalaki dito. Bukod kay PJ, si PJ kasi parang nagulat na lang ako, umusbong. Dami ni PJ, ng kapatid ni PJ, ang dami niya. Pero si Jonathan, bago magsimula yan, inalo ko yan. Sabi ko, 2000... Mamaya natin pag-usapan yung dalawang yan. Sabi ko kay Jonathan, kapatid, sabi ko gano'n. Sabi ko, ba tayo mo mag-Zumba? Iwanan mo na yan, hip-hop na yan. Ginano ko si Jonathan. Sabi ko, dito ka sa mundo. At sabi sa akin ni Jonathan, kuya, hindi ko 40 yan eh. Hindi niya daw, kasi, kapatid, hindi basta-basta ang Zumba. Hindi basta-basta ang Zumba. Tapos si Joe Ilagan din. Ganyan din yung sinabi. Alam nila yan. Ewan ko kung may invite mo sila, may interview dito yung mga kapatid na yan. Pero lahat yan, bago ako nagpalisensya, sinabi ko sa kanila na magpalisensya sila ng Zumba. Tapos magturo sila ng Zumba. Pero, respeto kay Papa Ryan. Kaya ako napasok sa Zumba dito dahil nasa hip-hop ako. Dahil kay Papa Ryan Garcia. Kinuha niya ako
Kinuha niya ako 2014. 2014 kinuha niya ako para maging kanang kamay niya sa Zumba. Doon nagsimula yon kay Papa Ryan. Kasi ako, malaking respeto ko sa yan yung mga kumukuha sa akin para ano. Kinuha niya ako, tapos nangyari, paikot-ikot, siyempre. Madami akong tinuruan dito na gano'n niya, na sayo. Pero yun na yun. Saan ka mako-contact? Just, kumbaga, may mga viewers tayo ngayon, may mga nanonood, gusto nilang maging, kumbaga, parte ng Lagi ko Zumba. naman pinopost. Sa Facebook lagi, doon lang naman wala Ba't na. wala akong nakikita? Pare, baka may liyong naglagalit ka, blinak mo ako. Hindi nakakontak mo ako eh. Siguro, ano lang, mas... Hindi, ang post ko kasi, Webes, kasi ako, hindi kasi ako nagpo-post saan. Hanggang ngayon, sumasayaw pa rin ako na, dahil nga sabi ko sa'yo kanina, di ba, na ano kami, nalipat kami lahat sa Zumba. Oo. Nagkataon lang, nung pandemic, kasi nagsusumba na ako di ba? Ang nangyari, ako napatigil. Ang dalawa kong lokali nun, isa sa may Via Padova at saka San Lorenzo, sa likod ng San Lorenzo mismo. Dalawang lokali ko noon sa sumbahan ko na inaarkila ko nga. Hindi sa akin hindi naman tayo mayaman. Tapos, yun nga, nagkaroon ng pandemic 2020. Yun. Kaya ako napatigil, tapos 3 years 2023. pumokus ako sa 3 years akong pumokus sa mag-iina ko. Madami lang ulit kumontak sa akin. Diyos, pagbuo ka na. Sabi ko, ate, ayoko na po mag-Zumba kasi focus. Ngayon na nga lang ako pupokus sa pamilya ko. Buong taon akong walang pakialam sa ganun ako dati. Sambaga, ngayon ko lang minahal talaga ng sobrang pamilya ko. Kumbaga, wag niyo nang kunin sa akin to. Pero dahil naman supportive nga ang aking asawa, sige pa. Malaki naman. Alam mo ba kung bakit ako tumigil? 'Di ba, pandemic, ayoko nang bumalik kasi ayokong bumalik kasi alam ko yung charisma ng dancer. Yan. Paano doon? Yan. Yan alam ko kaya ayoko nang bumalik. Kasi yun na yun nagbabagong buhay na ako. Kasi kinain ko din yung sinabi ko. Sabi ko nga, yan, sa mga dancer dyan, hindi nyo ako mapapatigil magsayaw. Hanggang pagtanda ko, mapapasayaw nyo ako. Pero, nawala yon dahil ang nangyari, napalitan ng, kada may kumukontak sa akin nun, Diyos, kailan ka magbubukas ng Zumba? Sabi ko, ate, hindi na po, pasyensya na po. Ito na lang, nagbibigay ako ng pangalan. Nagbibigay ako sa mga kapatid. Ganun kasi ako Ngayon, ito na naman, medyo tinutoyo na naman ako, maririnig lahat yan. Na sinasabi ko, ayoko ng sana, pinupusya ko lang iba, sige na Diyos, tuloy mo, kasi ito, mahataw ka na naman. Sabi ko nga, tignan natin. Kasi ako, pag kunyari, babakasyon kami, 10 days ngayon, di ba? Sa camping, ito na. Siyempre, kasama ko na naman yung mga bata. Pag nararamdaman ko na yung bus ko tumataas dahil sa pamilya ko, nawawala na kasi hindi yung mundo ko kasi wala na sa pasikat, kapatid. Ang tagal kong inawakan ng mundo ng sayaw dito. Ang tagal. So kumbaga nung pandemic, ganito pala feeling pag pumokus ka sa pamilya. Yung buhos biyaya, kahit wala kang ginagawa, alam mo yun, yung pamilya mo. Mismo. Iba pag ang nagbalik ang Panginoon, iba kapatid. Kasi parang pag minahal mo yung pamilya mo, kapatid, lahat ibibigay na sa'yo ng Diyos sige. Yeah. Hindi mo kailangan yan. Lasin mo yan sa buhay mo. Eto, mahalin mo yan. Bibigay ko lahat ng gusto mo. Basta lahat ng ginawa mong kasalanan dati, i-wash out mo. Pero ngayon, nagtuturo ko na ulit. Oo, kapatid. Baka hindi ko alam kung babalik ako o hindi. Pero may Kasi mga tinuturuan ka. Mga ilang tao. Nasa kami, nasa 15. Pumapalo kami sa 25 minsan. Pag ganon din. Meron kami. Tsaka malaki yung lokali ko. Pero ngayon bumalik kami sa Loreto. Bumalik ako noong 2003. Sa mga nanonood na zona Loreto, kung gusto nyo na mag-Zumba. Sa may McDonald's. Saan ba yun? Yan. Pwede yung kontakin si Josh. Saan ka ba may page ba yung group? Hindi, wala. Hindi kasi sa Facebook ko lang, tawag lang. Ganon lang. Hindi na ako bumuo ng Kumbaga kasi, tulad niyan, di ba, sa fitness nga, hindi kasi ako yung taong, yung parang, kasi ako nakapokus ako ngayon, hindi na sa pagalingan, kapatid Hindi, kasi Sa pasarapan na ng ulam. Ganun, totoo. Hindi, totoo yung kapatid. Nasa na tayo Hindi na tayo sa pagalingan. Nandun na tayo sa kailangan. Pabang sumasayaw tayo, binabantayan natin yung, kasi ako,
sa fitness na ngayon, no, kahit paano. Pero hindi naman ako fit, medyo malusog pa rin naman ako. Pero ang ginagawa ko kasi, 'di ba, sabi nga nila, bakit may mga mami nagsusumba, hindi naman pumapayat? Kasi nga, alam mo kasi fitness, hindi lang sa ano yan. Sa Zumba, hindi lang sa ano yan, papayat. Yung ano yan, yung sa utak, kailangan maging malusog din sa masaya. Hindi pwedeng sayaw ka ng sayaw. Hindi pwedeng, kasi di ba, tinan mo, pagkatapos mag-Zumba, pawis na pawis. I-enjoy ng mga mami, nakakain yung mga yan. Tsaka, tok-tok, huwag mo lang sasamahan ng naninira ka ng ibang tao. Masarap kasi makipagkwentuhan. Ngayon, yung utak mo na sa pagod, sa trabaho, mababawasan kasi yan eh. Kasi kung pag-aaralan mo ang Zumba kasi, hindi naman, totoo naman, hindi naman lahat pumapayat. Pero yung pagiging masaya ng mga nanay natin, totoo, yung mga mamis namin, nila PJ, ng ibang dancer, sila Joey Lagan, lahat. Yung mga mamis namin, nagiging masaya yan. Kasi pagkatapos niyan, nandyan yung makikita mo, saan tayo? Kakain tayo. Lechon. Ganun yun, lechon. Makikita mo, wala naman pumapayat eh. Parang 3 years, 5 taon nang sumasayaw. Parang hindi naman, diba? Hindi naman pumapayat. Pero, ang maganda doon, nagiging open, nagiging, diba? Yung utak, yung puso, lahat na ilalabas. Tapos pangalawa dyan, diba? Yung toxic sa katawan. Na ilalabas mo yung pawis, yung puso, magiging maganda yung takbo. Tapos yung dugo, nagsisirculate ng maganda. Ayan ang maganda sa Zumba. Tapos yun na nga lang yung pagiging magiging palakibigan mo. Iba yon. Yun yung nagpapasaya sa Zumba. Hindi yung sayaw eh. Oo, hindi yung pagaling. Di ba? Linya yan eh. Hindi kasi sa pagalingan yan. Ang maganda kasi sa Zumba, kapatid, ito yan. Hindi mo kailangan maging magaling para tapos sasarapan ka. Ang kailangan mo lang dyan, pumitik-pitik ka lang ng konti, enjoy mo yung music. Yun eh. Hindi naman pwedeng mag-tumbling ka dyan eh. 'Di ba? Enjoy mo lang kung ano yung 80s, 90s na tugtog. Sayaw-sayaw ka lang, pitik-pitik ka lang. Oo, hindi pagalingan ng Zumba, kapatid, hindi pagalingan. Yun, sabi din ni PJ yan, hindi contest. Hindi eksakto, pang kompetensya. Hindi. So, yun na, pag-usapan natin. Alam ko, madami pa tayong pwedeng pag-usapan, pero alam mo naman, may mga limit tayong ano. Sabi ko nga mga 2 weeks nandito 2 weeks. tayo. Meron ding next part, di ba? Pwede next naman. part. Pwede naman. Pero bago tayo dumako sa ibang topic naman, di ba? Kasi pag-usapan natin dancing. Ito, kapatid, tatanong ko sa'yo. Ayan, naka-live tayo, TikTok, Facebook, 2025. Lalaki ako, kapatid. Lalaki ako. Mukha lang akong... Hindi. Alam ko yan. Alam mo ba? Mas lalaki ka pa sa lalaki. Barako. Hindi yan lalaki. Barako talaga. Kapatid. Pero ang tanong is, kung nakikinig yung batang Josh ngayon, anong masasabi mo? Ngayon ko lang Madami. tinanong to. Kasi Oo. si Josh kasi madaming pinagdaanan. Kaya, Kung makikinig nung yung batang ako, ay isa lang yung sasabihin ko. Yung nabili ko lahat ng gusto ko na hindi ko na hawakan dati. Pangalawa, binago ko yung ikaw dati. Inayos ko yung buhay mo, kapatid, ng dahan-dahan. At hanggang ngayon, inaaral natin yung pagbabago at pag-aayos ng buhay. Yun yung masasabi ko sa batang ako. napakaganda nun, kapatid. Inaaral ko pa eh. Kasi naniniwala kasi ako, kapatid, ng hanggat nabubuhay tayo, yung problema hindi matatapos. Oo. Yung trabaho, yung kapaguran hindi matatapos. Yung utak natin, takbo pa rin ang takbo. Naniniwala ako dyan. Kaya nga, kada umaga, pasalamat ako. Nakikita naman ng tao yon. Umaga, gabi, matutulog ako kahit alas 2. Oh. Thank you, Lord. Pinupost ko. Kaya nga, ewan ko, nawalan ako ng kaibigan, kakapost kay Papa Jesus. Totoo yan, hindi ako nagbibiro. Ganun kasi, parang iniiwasan ka kasi nila, parang, ano ba ito si Diyos? Ano nangyari dito? Parang, okay lang. Hindi naman siguro yung iba. Hindi, may ganun. May ganun din. Kasi pag may nakakasalubong akong Hindi, may ganun din akong iniwasan. Ako, Depende. kasi pag sinabi ko ng hindi sa una, pangalawa hindi, pangatlo, wag mo nang papangatluin. Oo. Kumbaga, hindi ako pupunta talaga. Kaya nga. Pwede kitang pagbigyan kung may oras ako. Mm. Pero kung wala akong oras, hindi ibig sabihin wala akong oras sa simbahan, wala akong oras sa ano.
Kaso nga, may mga iba tayong priorities eh. Kaya nga. Hindi, tsaka ako naniniwala ako Ako, ang relihiyon kasi, hindi naman pwedeng magkakaiba tayo eh. Naniniwala kasi ako na ang relihiyon hindi pinag-aawayan. Oo. Ang relihiyon dapat pinagkakaisahan. Nagkakaisa ang lahat. Kaya nga, 'di ba? Kasi ako, dahil aral na din ako sa ganyan, Old Testament, tsaka siyempre, hindi naman tayo nagyayabang, may kaalaman tayong konti. Old Testament, kaya nga dumating yung New Testament kay Papa Jesus kasi yun nga yung binago ng lahat na mas gusto niya. Kasi dati kung babasahin mo, lahat, panay lahat, kailangan, bawal yan, patayin yan, ganto yan, kasi makasalanan. 'Di ba? Noah, wash out. O, 'di ba? Parang ni Moises, wash out lahat. Pero pagdating kay Jesus, wag, ako na lang ipako mo. Sasaluyin niya na lahat ng problema mo. Pero ang gusto niya siyempre, yung pagbabago natin, pakita na. Yun naman yan, kapatid. Kaya nga yung tanong mo kanina, kung ano yung masasabi ko, sa akong bata ako, malaking pinagpapasalamat ko. Hindi ko magagawa to kung hindi ako ginabayan nasa taas talaga. Ang Panginoon, sobra. Mismo. Ito, kapatid, ano naman yung masasabi mo sa mga nang maliit sa'yo? Kasi meron tayong lahat yan. Yung mga nang maliit sa atin. Wala ka namang mararating dyan, tigil mo na yan. Di ba? Yung mga ganong message sa'yo. Hindi, wala namang nagmaliit sa akin kasi parang sabi ko nga sa'yo, bata pa lang. Nakita na ng mga tao na, ay, ano talaga yan? Yung utak niyan, advance, gano'n. Wala bang nagsabi na? Wala, kapatid. Wala. Ang may nagsabi niyan, malakas ang loob na nagsabi sa akin. Alam mo ko sino? Magulang ko. Kasi ang magulang ko, ayaw nila. Ayaw talaga ng magulang ko nagsasayaw ako. Kapatid, pinakamasakit sa lahat. Di ba, galing nandito magulang ko. Pero ngayon, okay kami. Tsaka okay kami. Hindi kami normal siguro naman. Normal lang na pagalitan. Alam mo, dati pag umuwi sila sa Pilipinas, kasi nga dito na sila eh. Parang pinanganak, ang papa ko kasi parang umuwi lang dito, 1981. Pinanganak lang ako, tapos bumalik ulit dito eh. Ganon nangyari. 80s nandito na ang magulang ko. Kaya lahat ng gusto ko dati sa Pilipinas, nakuha ko din. Alam mo, matatawa ka nun. Pag sinasabi ko, ma, may sayo kami. Nood ka. Alas 12 sa Walang Tulugan. Master Showman. Itbulaga. Sa mga show namin na yan. Punta kayo sa mall, may show kami. Sa Makati. Alam mo, sabi ko sa'yo, pag uwi ko, tulog. Napanood nyo? Yun, yung gano'n lang na reaksyon ng mama ko. Hindi ako pinanood. Pero sa tingin ko, sa isip nila, kasi sabi mo kanina, business. So, ang pangarap na sila is pagpatuloy mo yung business nila. Oo, gano'n naman. Kumbaga, ito nakikita ko din yung mga basketballista. Ang anak gusto nila maging basketballista din. Sakto. Kasi hindi naman nila alam yung sakop mo na dancing di ba? Hindi naman Pero nila hindi. alam. Namana ko to sa mama ko. Pagsasayaw. Dahil mama ko magaling na dancer. Si? Oo, si mama. Oo. Sama ka Shoutout sa'yo, tita. Dami mong talent, ha? Sa mama ko namana to. Tapos yun nga, siyempre. Yung nagmaliit, wala kapatid. Parang, kasi simula nga, sabi ko sa'yo, maliit. Parang 15 years old ako nga sa Laguna, di ba? Sabi ko nga sa'yo, umaampun na ako ng mga dancer. Parang, dito na kayo. Layo kayo dyan. Iniiwas ko talaga sila sa masamang, okay dyan. Sabi ko nga sa'yo, di ba, yung isa, magnanakaw dun sa amin eh. Akit bahay. Iniwas ko yun. Tinan mo, nagbago yung buhay. Nakakulong na ngayon. Nagbago nga yung buhay. Ay, Genero. Si Genero. Tahimik na. No. Bago tayo mag cooling break ulit. Walang problema. And then Sabi, next balik week. tayo. Para Pag-usapan sa- natin tong vintage stock collection. Madami-dami pa to. Kaya pa ba ng tablet natin yan? Aray ko! Pero bago Grazie, natin grazie. ikat to, syempre, Lakay, message mo sa asawa mo, sa mga anak mo. Sa message ko uulitin ko, yung message ko sa asawa ko, siyempre, salamat kasi alam ng nakikita ng mga mamis yan sa Zumba na talagang sila na mismo nagsasabi, kapatid, na alam mo, ang bait ng asawa mo, bukod sa maganda. Ayun, yun lang. At saka suporta. Kasi pag hindi ka sinuporta niyan, kapatid, pakita mo yung binibili ko. Pag hindi ka hindi kasi yun nga, suportahan lang kami. Di ba? Suportahan lang kami. Di ba? Sa kole, nangungulik Syempre, ako. doon din manggagaling yun. Income din yun, di ba? Tapos ang nangyari, siyempre sa mga anak ko naman, sa mga anak ko
sa mga anak ko, sa mga sa nauna, sa kuya, sa ate, sa mga anak ko, dahil madami yan. Hindi ko nababanggitin, alam naman na ng ibang tao yan. Isa lang naman yung gusto ko eh. Hindi ko, yung ibang nakatapos na, tuloy ang buhay. Yung lagi kong payo sa inyo, tuloy ang buhay. Pagdadaanan niya, kung ano kung ano yung hirap na pinagdaanan nyo sa pag-aaral. Ano lang yan, training yan para papunta kayo dun sa pagpapamilya at saka sa pagtrabaho. Kung ano yung hirap na tinarabaho nyo, yung payo ko, na tinarabaho nyo sa school noon, puyat, pag-aaral, ganun din yun, iikot lang yan. Sa ibang linya, pero ganun din, mahirap din yun, mahirap magtrabaho, mahirap din kung ano yung pinaggagawan pag nagkapamilya, iikot lang yan. Pero kaya nga nagkaroon ng training sa school eh. Kasi magiging, yun yung way mo para maging malakas yung loob mo. Kasi sa pag-aasawa, sa trabaho, ganun din yon. Madaming toxic, madaming pero kailangan mong ipagpatuloy. Yun yung sa mga anak kong nakatapos na. Tsaka tuloy lang yung buhay, anak, na maging mabait. Sa mga anak ko naman na nag-aaral, tsaka yung maliliit pa, isa lang naman yung payo ko. Kahit hindi kayo nakatapos, anak. Ako nga hindi nakatapos eh. Isa lang, mahalin nyo yung Diyos. Wala akong ibang hilingin. Kasi hindi ko ipupush na maging kayo eh, na yung maging maganda yung buhay nyo, buhay nyo yan eh. Kasi naniniwala ko pag minahal nyo yung Diyos, lahat ng kagandahan ibibigay niya sa buhay nyo. Yun lang. Napaka tawag dito, galing sa puso naman nung message na yun. Kasi dami niyan kapatid, dami kong anak siyempre, hindi tayo mayaman eh, pero kahit papano sabi ko nga, ipinush ko lahat yung pagod ko sa pagsasayaw dati, lahat, kahit sila yung dahilan, lahat, pinadalan ko, ganito, lahat, binibigyan ko, kahit malaki na, binibigyan ko. Oo, alam niya yan. Minsan nga siya nagsasabi, ito, kumusta yung si ganito? Baka may kailangan. Oo, naririnig ng iba yan. O, tapos yung iba, ito, tulad niyan, yung mga ibang ko dito, may anak ko, ka-close niya. Ayun yung maganda, nag-uusap sila. Siyempre, pag magkakasama na sila, minsan ayoko eh. Ako yung binubuli, kapatid. Oo, ako yung binubuli. Pag nagsasama-sama na sila, kunyari kakain kami sa restaurante, saka makakita kakain kami restaurante. Ibubuli. Pero, si Uy, alam na, kilala kita, no? Gano'n. Kaya talagang makikita mo, alam mo na, saglit lang po. Yan, makikita mo na saglit at umikot. Yan, makikita mo na na sila yung nang bubuli sa akin. Pero nakakatuwa kasi walang nag-away, kapatid eh. Kasi talagang ginawa ko, ipinush ko talaga sa kanila na magkasundo. Tsaka yung medyo kumita na tayo ng maayos-ayos, ako na yung naganap sa anak ko. Oo, hanggang sa'yo, nakatapos na. Yun. Ayun yung hindi para kasi, naniniwala kasi ako sa karma eh. Sa good karma at sa bad karma, naniniwala ako, kapatid. Tapos ang balik pa niyan. Doble, minsan. Sa mga bata. Kaya binago ko lahat. Lahat yan binago ko, kapatid. Kaya nga pag nakakita ako, pag mga kapatid, lahat, tuloy lang yan. Bless you. Pagpatuloy lang lagi ng Panginoon. Lagi akong ganun magpayo eh. Laging gusto. Parang hindi mo ako nasabihan yun sa trabaho. Hindi naman eh. Kapatid, paano kita masasabihan? Ang tingin ng customer sa atin dalawa. Tagal ba natin mag-usap? Nagtatrabaho pa ba to? Mag-uusap na lang to buong magdamag dyan. Kasi sa baba ng bahay ko, doon siya nagtatrabaho. Oo, minsan pila-pila na yung mga customer, nag-uusap pa rin kami. Oo, chichikahan lang kami. Pero hindi kami, kasi ako tulad niya, pag nag-uusap tayo, kamustahan. Hindi wala tayong pinag-uusapan. Pero parang ganito din eh, yung isang tanong, ang daming sagot. Wala. Parang At saka ang gusto ko kasi eh. sa usapan, kapatid, ito yung pinakamalupit. Ang gusto ko sa usapan, yung good vibes. Mismo. Ayoko ng bad vibes, kapatid. Kasi parang, alam mo, parang pag may pinagkukwentuhan kayong kaibigan nyo parehas, parang ang pangit. Oo. Hindi ko kasi ugali yun eh. Kaya ako, ang pag-uusapan natin, kapatid, kamusta na? Uy, buti pa yun. Ang ganda ng binili mo. Di ba, naggagano ng tao. Wala tayong tapos, uy, kamusta mo ako kay ganon? Yan lang. Ganun lang. Ayoko makipag-usap. Pag ang usapan na, may ibang taong involved, kinokonekta, tapos pangit yun. Mahilig kasi ako magdahilan, kapatid. Oo. At ang dahilan ko, kapatid, yan na, siyempre about family. Kapatid, tumawag na yung misis ko. Maganda naman.
Oo, ganun. Pag alam ko kasing maganda, kahit umuwi tayo, 3 weeks tayo dyan, wala akong pakialam. Kung maganda ang Sasabihin kong usapan. oraryo ko sa'yo next week. Ubusin natin. Uy, makiapir ka naman. May ilalabas daw si mamaya. Hindi, wala akong dala. Alam kong maganda mga labas Hindi, ni may i-reveal daw siya pagdating. hindi. Sinabi mo na. Ayan pala. Shoutout na ikinig si Francis. Thank you. Si Francis Francis Rayo. ka ba? Uy, si Francis. Yan. Tinuruan mo din ba to? Hindi, pero magaling magsayaw yan. Magaling ba sumayaw to? Magaling magsayaw yan, kapatid. Hindi ko na sila level Hindi na ako nagsasayaw kasi ibang batch na ng battle yun. Oo. Yung mga hawak ko na, yung mga kumakalaban sa kanila. Pero magaling magsayaw yan. No? Francis Milan ng Magaling magsayaw Plucky yan. Tribe. Yes. Magaling daw magsayaw. Magaling magsayaw yan. Ayaw mo, pasasayawin ko to. Next event, Boss Nudge, pag tinawag ko to, sayo ko. Magaling siya. Ciao, Francis. So ano muna kami? Pausa muna, cooling break muna kami. Magbabalik ang Streets Are Talking. Kasama pa rin ang aking kapatid, Josh. Grazie. Battle Crew. Grazie. Yeah.